So, pinaward ko naman po sa ating GC yung ating mga pinadala ng support. So, and then praying na matagdagan pa. So, ngayong hapon, let us all welcome. Pwede po manyan na mo na magsalita si Mrs. si Ma'am. Ano nga pong pangalan po ninyo? Ma'am Cecil. Sige po, kayo po muna. Nagulat ako. Magandang hapon po. Asawa ko ako ni Pastor Johnny. Naway po maging blessing po siya sa inyo. Sa pangalan sa inyo na pagpapala. Okay, let us all welcome Pastor Johnny Di Galicia. From Pamilyan Baptist Church. Pastor Johnny po ay nangulapayan sa Cavite. Pastor Jazz, magandang hapon po sa inyo lahat. Mas privilege po na makapagsalita po sa inyo pong harapan at salamat po sa opportunity given by God. Makapagpahayag ninyo po ng salita po ng Panginoon. At kung kayo po may Biblia, buksan niyo po sa Psalm 116. And I want to challenge you this afternoon. Happy anniversary rin po in advance po. This month ang inyong anniversary. Next Sunday po. Happy anniversary. Third mission, ano? Third church anniversary po. So congratulations to God be all the glory po. So salamat po sa Panginoon. Kung meron po kayong Biblia, pakitayo po tayong lahat. Buksan po natin sa Psalms 116. And I will read verse 12 down to verse 19. At nais ko pong kunin po ang mensahe po ngayong hapon doon sa talata, doon sa verse 12. What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Katanungan na, ano nga ho ba kaya ang pwede natin ibigay sa Panginoon? Sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. At sa mga talatang ito ay ating po itong pagbulay-bulayan at nakita kung ano talagang pwede natin maibigay sa Panginoon. In verse 12, the Bible says, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Precious in the sight of the Lord are the death of His saints. O Lord, truly I am thy servant. I am thy servant. And the sons of thine handmaid, thou hast loosed my vows. I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving, and I will call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. In the courts of the Lord's house, in the midst of thee, O Jerusalem. Praise ye. Tayo kayo manalangin. Pagpalang Ama, salamat po Panginoon sa hapon mong ito at muli nyo kaming tinipon. Kayo'y pasalamatan, luwalhatiin sa buhay na pinahirap ito sa amin. Tunay Panginoon, pagindapatin mo kami sa inyo pong harapan sa pag-aaral na ito. Tulungan niyo po kami makita kung ano po ang dapat po namin ibigay po sa inyo. Sa lahat ng kabutihan niyo po sa buhay po namin. Salamat po sa iglesia inyong tinatak sa lugar na ito. They will celebrate their third year as a church. Salamat sa katapatan niyo po, sa inyo pong pagkilos, sa mga buhay na inyo pong iniligtas sa lugar na ito. Sa mga buhay na inyo pong pinabuto. At sa buhay na, mga buhay Panginoon na handa pong magpagamit po sa inyo. Sa lugar na ito. Kayo po magpala, ang inyo pong pangalan ng makitaas sa aming Pilipinas. Tawad po sa aming mga kamalian at kalikuran sa iyo. Pagindapatin mo kami sa inyong harapan. Isang mudalain ko sa ngalan ni Jesus. Amen. Maupo na po ang lahat. What shall I render unto the Lord? That's the question this afternoon that we want to answer. Ano nga ho ba ang pwede natin ibigay sa Diyos? Marahil, siguro, kung kumilote, bigay ko lang sa Panginoon. Kaya, siguro, kung buhay ko nila, ibigay ko sa Panginoon. Yung lakas ko, yung talento ko, ibigay ko sa Panginoon. Pero alam niyo po ba, giving our lives to God and to be dedicated to the Lord's work in this life
will be made easy if we know the Lord had done in our lives. Sabi po, ang pagbibigay ng buhay sa Diyos o maging dedicated tayo sa ministry, sa gawain ng Diyos, ay magiging madali kung alam natin kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Ang tanong, may ginagawa ba ang Diyos sa buhay natin? Amen? Alam nyo, mas madali yung manatili sa gawain if the Lord is working in our lives. Mahirap po manatili sa gawain kung wala hong ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Kaya po, napakahalaga po na tayo po, pagka tayo po'y tumutungo sa bahay panambahan, we get revived. Kailangan po tayong ma-revive sapagkat ang panghihinawa, ang panlulupaypay ay talagang nararanasan ng bawat sa puso atin. Living in this perilous time, ang mamuhay po sa napakagulong sanlibutan ito, mapanganib na panahon. Sistema ng mundo ho na hindi mo pabuti, pasama ng pasama. Ay napakahirap po sa mga mananampalatayang manatiling tapat sa Diyos. That's why we need to be revived. Kailangan tayong magkaroon ng kalakasan. Revival is needed in following God. Sa pagsunod sa Diyos, kailangan mo natin na laging magkaroon ng kalakasan. Kasi manghihina at manunupaypay tayo sa pagsunod sa Panginoon. At alam niyo po ba, the only source of revival comes from God. Wala nang iba dapat tayong pinagkukunan ng lakas sa paglilingkod kung hindi sa Diyos. Hindi sa dami ng salapi na meron tayo, mauubos din yan. Hindi sa bawat ganda ng sitwasyon ng buhay, dahil hindi lahat po ng sitwasyon ng buhay ay laging maganda. Meron talaga hong bagyo, may mga pagsubok tayong dadanasin sapagkat ito ay nais ng Diyos para tumibay po tayo. Ang dapat na pinagmumulan ng lakas po natin ay ang ating Panginoon. At alam niyo po ba, mula noon hanggang ngayon, ang Diyos hindi po nag-give up reviving His people. Noon pa man, nung nagkasala ang unang mga tao, si Adan at Eva, God gave them paano po nila makabalik ulit sa kalooban ng Diyos. Na nagkasala ang tao po, na sila po ay nahiwalay sa banal at buhay na Diyos, ang Diyos po ay gumawa ho para po sila ay maging karapat dapat sa Panginoon by providing salvation unto them. Yung sila ginamitan ng Panginoon, hubad po sila eh. Kaya ang unang-unang relihiyon na ginawa ho ng tao to make righteous before God ay yung pagtatahi po nila ng gamit. Para maging righteous, pero hindi kalooban ng Diyos sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan meron pong pagdanak ng dugo. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya ang Panginoon pumatay ng tupa. Dumanak po ang dugo. It signify ng gagawin ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon nang nakalipas. Si Kristo po'y pumarito upang hanapin at iligtas ang taong nawawala. Yan ang dahilan ng pagtungo ng Panginoon. Sapagat ang Panginoon kailanman nais niya na tayo po'y lagi pong manumbalik po sa Kanya, pero tayo lumalayo. Never give up na tayo po'y ibalik lagi sa Kanyang nais, sa Kanyang kalooban. Nakita natin yan ng panahon ni Abraham. When Abraham was called to be the father of all nations, pinangakuan siya ng Panginoon. Meron siyang asawa, kaya lang may problema. Si Sarah, barren. Pero ang pangako ng Panginoon, bibigyan siya ng anak, and he will be the father of all nations. Kaya from Abraham, naging Abraham yung pangalan niya, di ba? At the meaning ng Abraham, maging ama na siya ng mga bansa. It take them, alam niyo po ba, 25 years para dumating ang pangako ng Diyos. Kaya nga nagmadali pa nga yung mag-asawa, di ba? Nasipingan mo si Hagar, kaya lumabas po ang mga Ishmaelites. Pero God never stopped reviving them. Andiyan pa po ba? Nilagay pa rin po sila. Nag-backslide pa nga ho si Abraham, di ba? Nasa plano na sila ng Panginoon, sumusunod sila sa pananampalataya, pero may famine. Tumungo sila sa Egypt, they go downward to Egypt. Ano nangyari? Nagsinungaling. Alam niyo, pagka tayo nagbabackslide, nagsisinungaling talaga eh. Ano?
Pero alam niyo po, God never stopped reviving them. Ilagay pa rin sila sa plano ng Panginoon until ang pangako ng Panginoon ay ibigay po sa kanila. Hindi po kailanman humihinto. At nung sila'y bansa na, ang bansang Israel, di ba? Nandun po sila sa Egypt, inaalipin po sila. From Jacob, naging Israel na po sila, di ba? Mula sa pangalang Jacob, Israel na po sila. At dumadami po sila doon. Pero ang Panginoon, di mo ba? Nung sila'y umiyak sa Panginoon, sila'y tumawag sa Diyos, pinadala sila ng believer named what? Moses. To deliver them. And supposedly, ang pangako ng Panginoon, ililigtas ko kayo dyan. At dadali ko kayo sa lupang pangako. At alam niyo po ba kung gaano katagal po ang travel from Red Sea crossing going to the Promised Land? It takes lamang po ng 11 days journey. 11 araw lamang pong paglalakbay. Ay nandun na po sila sa lupang pangako. And yet, they wander for what? 14 years wandering in wilderness. Bakit po? Panay murmur and complain. Para rin tayo bilang Kristiyano. Sa lahat ng kabutihan ng Diyos, complain pa rin tayo ng complain. Ito lang ang ulam. Lord, lagi namang isda. Kailan pa kami magkakarne? They always complain and murmur against God, and yet, God wants us to revive. Lagi tayo ni-revive ng Panginoon, kaya kami simbahan. Even up to now, sa panahon natin ngayon, God uses men and women of God, the pastors, to revive us as God's messenger. Kaya nga, sa kabila ho ng ang Panginoon ho natin, hindi siya humihinto. Pero alam niyo po ba, bago natin masagot yung katanungan, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Kailangan mo natin, ano ba ang nararanasan ng isang mananampalataya sa ating Panginoon, sa ating araw-araw na pamumuhay? Makukuha rin po natin ang sagot yan sa mga talata. Andiyan pa po ba kayo? Medyo mahaba ako mag-preach hanggang alas 6 po ito. So, alam po ba sa inyo? Parang tumitigil na kaya. Bibiro lang po ako, palabiro po ako. Sabi, pag nag-preach ka raw na maiksi, may imbitahan ka ulit. Pagka nag-preach ka na mahaba, hindi ka na makakabalik. Biro lang po. Let the Holy Spirit speak to our hearts. Amen? Yung tayo pupunta sa simbahan, may natututunan. Kasi pumunta ka, wala kang natutunan. Yung ba meron, nakapat tayo, kaya dapat pagka Lord's Day, nakaready tayo. Sabado pa lang, nakahanda na ang damit mo. Amen? Nakahanda ka ng magmawi, magpuri, at makinig ng salita ng Diyos. Ano ba ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano? Ang sabi ng verse 1, I love the Lord because He had heard my voice and my supplication. Because He had inclined His ears unto me. Therefore I will call upon Him as long as I live. The sorrow of death compassed me, the paths of pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow. Then I called upon the name of the Lord. O Lord, I beseech Thee, deliver my soul. Alam niyo po, ang isang bagay na, kaya nga bago natin ibigay ang nais ng Diyos na maibigay natin sa Kanya, kailangan maunawang ano ba yung ginagawa ng Diyos sa atin. Ang unang ginagawa ng Diyos sa atin bilang mga anak, He deliver our soul from trouble and sorrow. Ang sabi po nung ating pong binasa talata, tayo po ay napapaligyan, tayo po ay punong-puno ng kalungkutan, ng kamatayan. Tayo po ay punong-puno ng nakakaranas ng pain sa buhay. Ang sabi nga ho ni Job, sa Job chapter 14, that man that is born of a woman is full of sorrow and full of pains. Alam niyo po ba, nung araw na pinanganak po tayo, talagang ikaw ay magkakasakit? Talagang ikaw ay magkakaroon ng problema? Kasi katotohanan, yan ay bunga ng kasalanan. Kaya sabi ko, ang tao daw na pinanganak ng babae ay puno ng kalungkutan. At napakaiksi ng buhay natin sa mundo pong ito. Kaya
Anong ginagawa ng Diyos sa isang mananampalataya? The Lord deliver us. Deliver our soul from trouble and sorrow. Paano? Through prayer. We see here, the psalmist, ang sabi niya, ako'y tatawag sa iyo, Panginoon, at ikaw ay magliligtas sa akin. Praise the Lord. Andiyan ba po ba kayo? Every time we pray, the Lord answer. Di ba? Kaya nga, bago tayo magtrabaho, dapat nananalangin po tayo. Bago pa lamang tayo lumabas ng ating pong bahay, ipanalangin na ho natin. Ang buong isang araw nasamahan tayo ng Panginoon. Sa ating mga gawain, sa ating pong mga pagtatrabaho sa Diyos. He deliver us, call unto me, and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Sometimes marami tayong prayer na imposible sa atin pero ginagawa ng Diyos na posible sa atin. Amen? Imposible sa atin pero ginagawa ng Diyos na posible. Sapagkat meron tayong Diyos na mabuti. Isa yan sa ginagawa ng Diyos sa atin. He deliver us from trouble. Alam niyo po ba, pag ikay sumakay ng sasakyan, hindi mo alam ang pwedeng mangyari. Ano po ba? Yung isang araw lang, meron tayong kapatiran, tumatawid lang, nabangga ho. Lasing ko, papasok sa trabaho, nabangga ng motor. Kailangan operahan, nagkaroon mo ng hemorrhage po sa brain. Anong katotohanan? It is of the Lord mercies that we are not consumed. His compassion fail not. They are new every morning, great is thy faithfulness. Habag lamang daw ho ng Diyos, kaya hindi tayo napupuksa. Every day may trouble po tayo. Hindi natin alam ang pwede maging sitwasyon. Pero when we call to the Lord deliver us. Amen? Ang Diyos ang nagliligtas sa atin. O salamat, ilang scammer na niligtas tayo ng Diyos. Ngayon, ang daming mga scammer, di ba? O, ang dami nga ngayon, nadadaya eh. Biruin mo, no? Patay na, nabubuhay pagdating po ng AI, yung mga AI, yung artificial intelligence. Ang titindi. Mapapauo ka. Pero alam niyo po mga kapatid, salamat ang Diyos nag-iingat po sa atin. When we pray, the Lord deliver us from sorrow, from the enemy. Alam niyo po, Satan wants to destroy us. Alam niyo si Satan kailanman destroyer yan. Destroyer ng relationship. Destroyer po ng buhay. Pero salamat may Diyos na builder of lives. Ang Diyos po natin nagbubuo ng buhay. Hindi siya sumisira ng buhay. Amen? Salamat po. He deliver us from our soul from trouble and sorrows in life. Sa pamagitan po ng panalangin and also through the faithful words. Sa kanyang pong mga pangako, salamat. May mga pangako ang Diyos sa kanyang salita. Amen? Every day, pag nagbasa tayo ng Bible, may makukuha ang pangako ang Diyos. Salamat, may pangako ang Diyos sa kanyang mga salita at ito ho ang nagpapalakas po sa atin, isang benepisyo na binibigay ng Panginoon sa atin. Diba, pagka ang tao ang nangako, huwag mo nang asahan. Mapapako yan, tao yan eh. Andiyan ba po ba kayo? Pero pagka ang Diyos ang nagsalita. Amen? Pag Diyos ang nagsabi sa kanyang salita, tuto pa rin niya sapagkat ito'y salita ng Panginoon. Amen. Yan ang isang ginagawa ng Panginoon. He deliver our soul from trouble and sorrow. Also, He give us bountiful grace and mercy. Look at verse 5. Gracious is the Lord, and righteous, yea, our God is merciful. The Lord preserved the simple, I was brought low, and helped me. Look at this. Kaya ang pangalawang ginagawa ng Diyos sa atin po, hindi lamang iniingatan tayo, inililigtas tayo sa mga kapahamakan at kalungkutan ng buhay sa pamagitan ng panalangin at sa kanyang mga salita. Pangalawa ho, tayo rin ay binibigyan niya ng masaganang biyaya at kahabagan sa araw-araw. Praise the Lord, ang biyaya ng Diyos hindi nauubos. Ang daming humihingi ng biyaya ng Diyos pero hindi nauubusan ang ating Panginoon. Amen? Yung mga politiko, nauubusan sila ng pangayuda.
Handa ba po kayo? Pero ang Diyos hindi nauubusan. Amen? Call unto Him. At ang sabi, the Lord is what? Gracious. Ang Panginoon ay mayaman sa biyaya. At anong mahabagin? Paano niya ginagawa yun? Paano niya ipinapakita yung kanyang biyaya sa atin? By helping us when we are in downfall. Ano ang sabi po ng verse 7? The Lord preserved the simple. I was brought low, and what? He helped me. Alam niyo yung biyaya ng Diyos masagana kapag tayo bumabagsak. No, kahit tayo bumabagsak, lagi may pagkakataon pa. Kung ako ang teacher ho, pag may bumagsak yung estudyante sa akin, wala nang pagkakataon yun. Mabagsik ho ako eh. Pero ang Diyos ho hindi mabagsik. Amen? Mayaman siya sa biyaya. Ilang beses ka nang bumagsak? Ilang beses ka nang nangako na hindi mo tinupad? Ilang beses ka nang laging pahuli-huli? Pero ang Diyos ho, ang sabi po, mayaman ang biyaya. Amen? The Lord is gracious. He helped us kapag bumabagsak tayo. Ang sabi nga ho ng book of Proverbs, the just man falleth 7 times and then rise it up again. Babagsak tayo, hindi lang 1 beses, hindi lang 2 beses, hindi lang 3 beses. Paulit-ulit. And yet, pinatayo tayo ng Diyos. Amen? Salamat po sa Panginoon hanggang ngayon nandito pa kayo. Marami na kayong bagyong dinaanan. At marami pa kayong dadaan ng bagyo. Anda ba po ba kayo? Habang nagpapatuloy sa Diyos. Pero alam niyo po, ang Diyos ay lagi niyong panghawakan is gracious and full of mercy. He help us when we fall down. And not only that, He comfort us in our sorrow. Ang sabi po ng salita ng Panginoon in verse 8, For thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling. Narito po mga kabal, God comfort us sa panahon ng mga kalungkutan. Alam niyo po, sa mundong ginagalawan mo natin, ang daming kalungkutan kang mararanasan. Makinig ka lang ng kwento ng kapitbahay mo, malulungkot ka na. Maiiyak ka na. Manood ka ng telenovela, tapapaluha ka eh. At sa katotohanan ng buhay, marami pong kalungkutan ho ang buhay. Pero alam niyo po, ang Panginoon ang siyang talaga nagbibigay ng comfort po sa atin. Ang Diyos ang sa gawain mo ng Diyos, ang daming kalungkutan sa buhay. Sometimes, nararanasan natin kung papalo mo yung isang kaluluwa, bibisitahin mo. Diba? Pagkatapos mong pagtiyagaan, naligtas, pagkada ka, magpapatuloy ng ilang buwan, pagkada ka, wala na, natisod na. Marami pong kalungkutan po sa paglilingkod. Pero we have a God of comfort that always comfort us. Ang sabi nga ni King David sa kanyang awit sa Psalms 23, Though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. God comforts us. Alam niyo si Elijah po, example, paano siya kinumport ng Panginoon. You know Elijah, the prophet? Isa po yan sa mga kinatatakutang propeta sa Old Testament. Why? Sapagkat pagkaya na nag-pray, mangyayari. Kaya maganda magpa-prayer ito sa Elijah. Kaso patay na si Elijah. Diba kinuha na? Kinuha na pala. Hindi pala yan namatay. May rapture yan sa kinuha yan ng buhay in a chariot of fire. Alam niyo po ba, dun sa Mount Carmel, na merong labanan ng mga propeta ni Baal at propeta ng Diyos, 450 prophet of Baal against one prophet of God, Elijah. And God answered the prayer of Elijah, bringing down fire from heaven and consumed his offering. Natalo na po yung 450 prophet. Pero alam niyo po, sa isa pong banta ng babaeng si Jezebel. Na sabi ni Jezebel, kung ano yung ginawa ko, paabot mo kay
kay Elijah kung ano yung ginawa niya sa mga propeta ni Baal, sa aming mga propeta, ganun din ang mangyari sa kanya. Anong ginawa ho ni Elijah? Di ba? Umalis siya, nagtago siya, namundok, napunta sa isang kuweba. At ang Panginoon nagpadala ng comfort sa kanya by sending an angel. Anong ginagawa mo dito? Man of God. Alam niyo po, isang katotohanan yan, bawat sa po sa atin talagang tayo nakakaranas ng sorrow. And sometimes, we feel, nagkakaroon tayo ng distress sa gawain mo ng Diyos. Pero alam niyo, lagi ang Diyos meron pong padala na comfort. Papadala lang yan. Itong mga pinagluto pa siya, di ba? Biruin niyo po, pinagluto siya ng cake. Wow! Amen? What a God! Nagluto po siya. Na nakapag-sustain sa kanya ng ilang araw na paglalakbay. At doon niya nakita, may mga propeta pa pala ng Diyos doon. Akala niya, nag-iisa na lang siya. Sometimes we feel desperate that we are the one na mananampalataya lang sa klase. Tayo lang mananampalataya sa pamilya. Pero alam niyo po, laging mayroong God of comfort that comfort us. The Lord, the grace of the Lord is, gracious is the Lord. Diba? Mayaman po ng kanyang biyaya. Ang isang biyaya niya mga kapatid, binibigyan niya po tayo ng comfort. Tinutulungan niya tayo kapag tayo ay bumabagsak. At alam niyo po, binibigyan niya tayo ng mga kalakasan na kailangan po natin. Alam niyo po yung mga disciple, nung sila ay naglalakbay sa karagatan, sa dagat, at that fourth watch of the night na, 3 a.m. tayo, ang madaling araw. At ang Panginoon nag-pass by, natakot sila eh. Akala nila spirit. Pero ang Panginoon, ang sabi, it is I, be not afraid. Sa mga may bagyo, ang Panginoon, laging nandyan, it is I, be not afraid. God comfort us. So, itong mga bagay na ito ay halimbawa ng kabutihan ng Diyos. Sa araw-araw ho, ginigising tayo ng Panginoon. Hindi nyo ba naisip, paano kaya biglang isang umaga na lang nakalimutan mo na magtrabaho? Parang hindi ka na makakilos. Pero alam niyo po ba, habag mo ng Diyos, kaya tayo na natiling buhay. Amen? Dapat pasalamatan natin ang ating Panginoon sa kanyang pag-iingat po sa atin. Kapag tayo po ay napapahamak, binibigyan tayo ng pag-iingat ng Panginoon, ng proteksyon at yung kanyang mayamang biyaya na binubuo sa atin sa araw-araw. Ngayon, ang tanong, ano yung pwede kong ibigahan? What shall I render unto the Lord in this life? 3 bagay lamang po dito. Ako, 3-pointer ako eh. Number 1, look at verse 13. I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. What shall I render unto the Lord in this life? As Christian, I will live up to what God wants me to be. Live up to what God wants you to be. Tayo po'y mamuhay doon sa nais ng Diyos sa buhay mo. Hindi sa nais mo. Ano yung ibibigay mo sa Panginoon? Yung mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi sa kalooban mo. Ano ang pwede natin maibigay sa Diyos? Yung pamumuhay na nais ng Diyos. Hindi yung nais natin. Ang tanong, kumusta yung buhay natin? Are we living in the way God wants you to be? Tandaan niyo po mga kapatid, God saved us for a reason. Niligtas mo tayo ng Diyos nang meron siyang plano at meron siyang dahilan sa atin. We are to live by faith, not by sight. Sabi po ng Biblia. Tayo po ay dapat namumuhay ng may pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita lang natin. We are to conform. We are predestinated to conform to the image of His Son. God's goal in us ay maihulma,
ang imahe ni Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung maging Christ-like life. Ang tanong, kumusta yung buhay natin? Katulad ba ni Kristo? Kapag may problema, kaparehas ka ba ng pag-iisip ni Kristo? Kapag tayo ay may mga kaganapan sa buhay, are we just like Christ in character? Kaya nga, ano ang pwede kong ibigay sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa atin? Sa akin, a life na nais ng Diyos sa buhay. Being in the will of God. Surrendering to God's plan in your life. Kung ano yung plano ng Panginoon sa atin. We are to trust Him in this life. Sabi nga ng Proverbs 3, 5, and 6, di ba? Trust in the Lord with all thine heart, and lean not to thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He, God, shall direct their paths. Kumusta po yung ating buhay? Are we living up in the way God wants us to live? Ang sabi po, take up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Ano ibig sabihin nung take up the cup of salvation? In layman's terms, kung tayo'y ligtas, mabuhay tayo na talagang ligtas. Andiyan mo ba kayo? Dapat kung tayo talaga, ano ang pwede kong ibigay sa Panginoon yung buhay na binago ng Diyos? Kung tayo ligtas, mabuhay talaga tayong ligtas, hindi yung parang ligtas. Alam niyo yung parang ligtas, hindi ligtas yun. Andiyan ba po ba kayo? Di ba nakakita ho kayo ng artificial na halaman? Ito di ba, parang totoo ho ba to? Parang totoo? Parang totoo, di ba? Ganda ng pagkain. Pero hindi siya totoo. Maraming Kristiyano, parang Kristiyano. Manamit. Ba, ay, sa kurbata. Minsan magsalita, abay, ayos eh. What shall I render unto the Lord? The psalmist says, I will take up the cup of salvation. If God save us, then live every day being with God. Enjoy our Christian life, our walk with God. A life that is redeemed, niligtas ng Panginoon sa mga sa kasalanan. What shall I render to the Lord? Live in the will of God. Muhay tayo sa kalooban ng Panginoon. Call upon the name of the Lord. Kaya ang isang Kristiyano ho, mga kapatid, kapag talagang ligtas, ang Diyos sasagot sa panalangin natin. Pag nanalangin tayo, sasagot ang Diyos eh. Pangalawang bagay, mga kapatid, anong pwede kong ibigay sa Panginoon sa buhay na ito? Hindi lamang yung buhay na gusto ng Diyos sa akin. Hindi na yung gusto ko, kaya nga hindi na tayo ito eh. Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. Dapat ang ating isipan, yet not I, hindi na ako, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Secondly, in verse 14, the Bible says, I will pay my vows unto the Lord, now in the presence of all His people. What shall I render unto the Lord in this life? Secondly, I will perform my commitment through serving Him. By performing our commitment to God by serving Him. Alam niyo po, marami tayong mga pinangako sa Diyos. Pero kumusta po yung mga pangako natin sa Diyos? Naalala niyo po ba nang tayo nagsuko sa Panginoon Lord, maglilingkod na ako sa iyo? Kumusta po? Are we still serving Him joyfully from the heart? O para tayo napipilitan na lang si Pastor Casilio? Sabado naman, kailangan nandun ako, yari ako kay Pastor eh. Diba? Ang sabi po ng psalmist, I will pay my vows. Babayaran ko yung aking mga pangako sa iyo. In the presence of all His people.
Kumusta yung ating mga commitment sa Panginoon? Our commitment in prayer, kumusta po? How consistent are we in praying to God? Kumusta yung ating commitment sa ating Bible reading? Meditating the Word of God. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Naalala ko, no, ako'y batang Kristiyano, every year, lagi ako mayroong Bible reading calendar. Makakalapit na, July na, di ba? Makakalapit na, namimintage. Hanggang sa darating ang December, ako, hindi natatapos ang pagbabasa. Kumusta yung ating commitment in our Bible reading? Kumusta yung commitment natin sa soul winning? Paano tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba? Alam ba ng kapitbahay mo na Kristiyano ka? Alam ba ng kapitbahay mo? Saan ka nagsisimba yan? Hindi lang. Alam niyo po mga kapatid, ano ang pwede natin ibigay sa Panginoon? Una, yung buhay na gusto ng Diyos na ipamuhay natin. Pangalawa, gawin natin yung mga pangako natin sa Kanya by serving Him. Serve Him publicly. Huwag mo ikahiya ang paglilingkod mo sa Panginoon. Sabi doon, I will pay my vow unto the Lord now in the presence of all His people. Alam niyo po, maglingkod po. Alam niyo, masaya yung maglilingkod sa Panginoon eh. Ano ba po ba kayo? Hindi mo kasiyahan. Bakit pinaglilingkuran mo ang Diyos? Serve Him publicly and serve Him faithfully. Ano ang sabi ng verse 15? Precious in the sight of the Lord are the death of His saints. Alam niyo, napakainam mo sa harapan ng Diyos ang kamatayan nino ng backslider. Andiyan pa ba kayo? No, mga saints. The word saints means set apart from the world. Yun ang saints. Believer po yan, pero namumuhay para sa Panginoon. Be faithful sa ating mga pangako sa Panginoon. Maging tapat tayo, hindi lang hanggang 2032. Maging matapat tayo hanggang kamatayan. Amen? Until the last breath of our lives, I will serve you. Ang ganda ng awit ng mga kapatiran natin. Ano? I love you, Lord. Pero nawa, wag lang natin ito sabihin. Ipamuhay natin ito. Amen? Be faithful. Serving Him. Maliit man yung ginagawa mo sa Panginoon, maging tapat ka. Kasi pagpapalagi ng Diyos siya. Be faithful. Kasi sabi, precious in the sight of the Lord are the death of His saints. If we serve Him, Lord, ang ating Panginoon, alam niyo po, hindi tayo talo pag naglingkod ka sa Diyos. Andiyan ba po ba kayo? Minsan maraming taon na tayong inalipin ng paglilingkod sa mundo. In a worldly life, sa pleasure ng laman. Inalipin ka na ng alak dati nung hindi ka baligtas. Dito sa Batangas, pag kada hapon, barika ng barika. Pag Sabado, kukuha ng sweldo, 4 agad ang banat. E paano? Kaya ho hindi aasenso eh. Hindi ho ba? Inalipin tayo ng bisyo, inalipin tayo ho ng maraming tradisyon. O, salamat ho. Mga ko bago natin dito, linggo-linggo, pag piyestahan, ang dami nag-imbita sa akin. Pero hindi ako pumupunta, kasi ano tayo eh. Nandiyan po ba kayo, amen? Eh, talaga hindi ako makakapunta linggo. Eh, pastor ako, mag-preach ako, ano makakapunta? Ayaw rin naman natin silang matisod. Andiyan pa po ba kayo? Pero what is the point? Marami pong tradisyon na inalipin tayo. At alam niyo po ba ang buhay natin? Kung hanggang ilan taon lang tayong ang buhay natin sa Bible? 70. 310, sabi mo ng Book of Psalms. 70 years old. Ako ho'y 50 na lang. 50 years old na ho ako. 20 years na lang kung ako'y bibiyaan pa ng Diyos. Hindi ko alam kung abot ako ng 70. Meron na akong maintenance. Ako'y na-operahan na din. Ilang panahon na lang ang igugugol natin sa mundo nito. Ang pagbabalik ho ng Panginoon ay nalalapit na. Kitang-kita na ho natin ang mga kaganapan.
Kaya nga, serve Him faithfully. Yung kakaunting oras ho natin sa buhay na ito, ipagkakait pa natin sa Diyos. Now, pay your vows. Perform your commitment to the Lord. By serving Him publicly, serving Him faithfully, and serving Him humbly. Ano ang sabi po ng ating context? Verse 16, O Lord, truly, I am thy servant. The word servant means bondslave. Alam niyo ba ibig sabihin ng servant? Ibig sabihin yan, alipin. Walang right. I am thy servant. Meaning to say, dapat nandun ang pagpapakumbaba. When we serve God, we are not the kings. Hindi tayo ang hari. Si Kristo ang hari. Amen? Sa simbahan, hindi hari ang pastor. Ang hari ang si Kristo ho. Amen? Ang makita po natin, serving humbly, na meron pong pagpapakumbaba, sapagkat pride goeth before destruction. Kapag nakapasok po ang pride sa paglilingkod, yan ang babagsak sa atin. God resisted the proud, but given more grace to the humble. Nagbibigay siya ng biyaya. Put away pride in the ministry. Kung hindi tayo na-acknowledge, salamat! Ang Diyos naman ang mag-acknowledge sa atin. Amen? Minsan hindi lang tayo nakamanan. Magdala tayo ng bisita. Hindi ka natapit ng pastor mo. Very good job. Good job brother. Meron kang bisita. Tatampo na kagad tayo. Andiyan pa po ba kayo? Ano ang pwede natin ibigay sa Panginoon? Yung buhay na nais ng Diyos under His will. Pangalawa, i-perform natin yung mga pangako natin sa Kanya by serving Him. Faithfully, humbly, at saka publicly. Huwag tayo maging silent, alam niyo, meron, sa Bible may mga silent disciple eh. Si Nicodemus ho, silent disciple ho yan. Kaya pumunta ho sa Panginoong gabi. Oo, araw lang makakita sa Kanya. Silent. Ganyan po eh, hinahihiya ang Panginoon eh. Pharisee siya eh. Ruler of the Jews eh. Bago hihingi ng counsel sa Panginoong Kristo. Serve Him publicly. The last one. Di ba nakaka-encourage kung narinig nyo, the last one? Pangod na po. Ano ang pwedeng ibigay natin sa Panginoon? Look at verse 17. Ano ang sabi po doon? I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving, and I will call upon the name of the Lord. Give the Lord a sacrifice of praise in this life. Ano ang pwede natin ibigay sa Panginoon? A sacrifice of praise in this life. Ang buhay na kung saan ay nagpupuri sa Panginoon at handang magsakripisyo sa ating buhay. God deserve to be thanks. Alam niyo po ba, ang Diyos na dapat pasalamatan? Meron ba tayong dapat na ipagpasalamat sa Diyos? Amen. Salamat, buhay ka pa. Di ba? Kung patay ka na pagbuburo lang ka na. Mag-funeral service na tayo dyan. Pero buhay pa tayo, pasalamatan natin ang Panginoon. Amen? Amen. Salamat, ang Bible ay binigay po sa atin. Amen? Amen. Ang langit at lupa ay mawawala, pero ang salita ng Diyos mananatili kailanman. Hide it from your heart. Memorize the Scripture. Meditate upon the Scripture. Live to that Scripture. Ipamuhay natin itong salita ng Panginoon. We need to be doers of the Word and not what? Hearers only. Deceiving your own self. Alam niyo po, maraming Kristiyano sa panahon natin ngayon, ang dami ng preaching na pakinggan. Ang dami na po mga salita ng Diyos. Ang problema, hindi nagagawa ang salita ng Diyos. Application of the Word. I've been in the ministry 20 years, mahigit na po. I've seen a lot. Pero salamat po sa Panginoon, talagang totoo ang salita ng Diyos.
Ano ang pwede mong ibigay sa Panginoon as sacrifice of praise? Pagpupuri sa Diyos. Kumusta? Paano natin pinupuri ang Diyos? Tanong, pag maraming blessing, nagpapasalamat ka ba sa Diyos? Parang kakunti, ano? Wala bang binibless ng Panginoon dito? Bless pa tayo ng Panginoon? Amen! Di ba? Madali magpasalamat pag binibless tayo. Ito ang tanong, pagka sinusubo ka, pagka dumadaan ka sa mga bagyo ng buhay, pagka dumadaan tayo sa mga apoy ng buhay, yung init ng buhay, are you praising God? Makakapag-praise pa kaya tayo, you can sing to God with the glory, just like Apostle Paul dun sa kulungan. Nagkakantahan sila. Eh yung bantay, yung Philippian jailer na save. Give thanks to the Lord. Alam dami natin kung pwede ipagpasalamat. Una natin ipagpasalamat yung buhay na pinirang natin sa atin. Alam niyo po ba yung buhay natin? Hindi yan galing sa nanay mo. Andiyan pa po ba kayo? Hindi yan galing sa tatay mo. Galing yan sa Panginoon. Amen? Sa pasimula, nilikha ng Diyos ang babae at lalaki. Nilikha ho tayo ng Diyos. We are wonderfully and fearfully made by God. Kaya pasalamatan mo ang Panginoon, binuhay ka ng Diyos. Sa mundo pong ito. Amen? Kaya kung ano itsura mo, pasalamatan mo ang Panginoon. Isa may mga tao hindi makapag-move on. Una sa itsura niya, baka ganito, tangos-tangos ng ilong ko sa. So, ang tangos, hindi ako makingain. Diba? E anong katotohanan? Nilikhahan ng Diyos. Diba? Pasalamatan natin ang Panginoon. Alam nyo kaya minsan may mga tao ho, sinasayang ang buhay. Kasi hindi niya alam kung saan galing ang buhay niya. Naniniwala sa doctrine of evolution. Nagaling mo sa unggoy. Ang lalim na yung unggoy. Papayag ka ba nun? Kasi pagkagaling ka sa unggoy, kaya magiging galing unggoy ka. Kaya pagka minsan sinisira ang buhay, hindi niya alam kung sino nagbigay. Akala nanay niya. Pag nag-away ang pamilya, nagkahiwalay. Ano mangyayari sa buhay? Maggugugol na lang ako sa vision. Sisirain ko na yung buhay ko kasi ang gulo ng pamilya namin. Nakukuha niyo po, pero pag naiintindihan mo, it is God-given. Your life ay galing sa Diyos. Pasalamatan natin yan. Amen? At ingatan natin yung sarili natin. Huwag mong papasukan yan. Huwag mong dutungisan ng katawan mo. Why? Pinahiram yan sa iyo ng Diyos. Tayo nga ang gumagamit, pero pahiram lang sa iyo yan ng Diyos. Ano ba po ba kayo? Kaya one day kukunin niya, sabi nga ni Job, naked came I out of my mother's womb, and naked I will return thither. The Lord gave, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Kaya, di ba pag may namamatay, anong term? Binawian na siya ng buhay. Bakit binawian? Hindi kanya eh. Ano ba kung kayo? Nakuha niyo, binawi. Hindi naman kanya eh. Kaya lang, minsan akala natin, sarili natin yung buhay natin. Namumuhay tayo sa gusto natin, sa pamamaraan natin, sa nais natin, na kahit malayo sa Diyos. Give thanks because God given you life. Mga kabataan, nandyan pa kayo. Nagpapasalamat ba kayo? May mga magulang kayo. Alam niyo po, salamat po. Dahil may nag-aalaga sa atin. With thanks. Mga kapatiran dito, andyan pa kayo. Nagpapasalamat kayo, may church dito. Salamat po, may pastor kayo dito. Alam niyo po, may mga simbahan, wala nang pastor. Pero pasalamat kayo kung pastor nyo nananatiling pa rin matatag. Ipag-pray nyo po yan. Lagi nyo siyang isama sa panalangin. Sapagkat the battle is real. The battle is real. Lalo, pag nag-iisa pa, wala pang partner eh. Pag-pray na natin yan, amen? Pag-pray na natin. Kasi kailangan ng
Kailangan ng katuwang, two heads are better than one. Sabi ng Bible, di ba? Kaya nga, alam niyo po mga kapatid, the battle is real. Satan, talagang sisirain niya ang buhay natin. Pero hindi niya na maaagaw ang kaluluwa natin sa Diyos. Panginoon na tayo, amen? Pero alam niyo po ba, pwede niyang gawain na hindi magamit ang buhay mo dito sa lupa. Kaya nga, we need to be revived. Ano ang dapat natin ibigay sa Panginoon? A life that God wants us to live. Yung buhay na gusto ng Diyos in the will of God. Pangalawa, yung pagganap natin sa ating mga pangako by serving Him. We have a little time. Konti na lang yung oras natin. Tsaga-tsaga na lang. Andiyan pa po ba kayo? Darating na ang Panginoon. Andiyan pa po ba kayo? Kaya nga, maging matapat tayo. Huwag na tayo bumitaw pa. Konting panahon na lang eh. Be faithful unto the Lord. And then offer a sacrifice of praise. Praise God no matter what happened in our lives. Maraming discouragement sa ministry. Yan ay totoo. Pero alam niyo po ba, ang Diyos ko ay marapat pa rin natin purihin. Be faithful to worshiping God. Sa pagsamba, be faithful in worshiping God. Ang sabi po ng ating context dyan, ano po? Sa Psalms 119, in the courts of the house of the Lord's house, in the midst of thee, O Jerusalem, praise ye the Lord. Be faithful in worshiping God. God seeketh a true worshiper. Alam niyo po ba, hindi lahat po na nagsisimba, true worshiper. Andiyan pa po ba kayo? Ang true worshiper po, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Remember, the Samaritan woman worshiped God in the mountain of God. Pero nang sabi ng Panginoon sa Samaritan woman, you worship, you know not whom you worship. Sumasamba ka. Pero hindi mo alam kung sino sinasamba. Kaya niyo po ba nung tayo po yung mga kato-liko? Kato-liko, di ba? We worship din naman ah. Tama po ba? Sisimba rin tayo eh. Naka-t-shirt nga ako, nagsisimba ako. Pag-birthday ko. Pero hindi ko alam kung dahil traditional. Andiyan ba po ba kayo? Pero tayo po, sumasamba sa Espiritu. We have the Holy Spirit and we have the truth of the Word of God. Amen? Kaya ang pulpito po nasa gitna. Matakot kayo kung ang pulpito wala na sa gitna. Ibig sabihin, pinahalagahan pa rin ang salita ng Diyos sa simbahan ito. Kaya nga, mga kapatid, offer a sacrifice of praise. Learn to sacrifice for God. Giving your time. Kumusta yung oras natin sa Diyos? Sa isang linggo, ilang oras kaya ang nabibigay mo sa Panginoon? For your prayer. Siguro yung 15 minutes na prayer time, ang haba na nun eh. Nung ako'y nasa Bible school, meron kaming commitment na 3 o'clock prayer. 3 a.m. na panalangin. Mananalangin kami ng 30 minutes. So nakasulat na yung mga prayer requests sa prayer list. Alam niyo po ba, tapos na yung prayer list, nabanggit na lahat. Parang hindi pa tapos yung 30 minutes. Di ba, mahaba pala ng 30 minutes na prayer? Kung talagang tayo magiging seryoso sa panalangin. Si Kristo ho nanalangin dun sa bundok, di ba? Ipinakita niya sa mga disciples, kay Pedro at Juan. Pero si Pedro at Juan, anong ginagawa nila? Tulog. Nakatulog. Andiyan ba po ba kayo? Yeah. Sa prayer meeting, huwag kayo matutulog. Amen? Yeah. Pastor, nakapikit nagpipray yan. So, hindi po, when we pray in the presence of God. Amen? Sa tulog ng banal na Espiritu. Anong sabi ng Panginoon kay Pedro at Juan? Watch and pray that ye enter not into temptation. Eh, nauhulog sa tukso eh. Bakit? Hindi na nanalangin. Nauhulog ka sa tukso niyan. Ako daw, galing na ata ako. Offer a sacrifice of praise. Give time to God. Wag lang araw ng linggo.
Sa araw nga ng linggo, absent pa ng kalahati. Di ba pag sinabing araw ng linggo, buong araw? Tama po ba? Araw ng linggo eh. Hindi lang umaga. Maraming Kristiyano Sunday morning eh. Pagka afternoon at evening na, doon mo bumaga. Sabi nga, ganito sabi yung philosophy, pag Sunday morning marami, alam niyo kung sino sikat doon? Sikat ang pastor. Pag Sunday, sikat ang simbahan pala. Sikat ang simbahan pag Sunday morning. Pagka hapon, madami pa rin sikat ang pastor. Pagka prayer meeting, marami sikat ang Panginoon. Ngayon, sino ang pinasisikat natin? Lahat tayo, ako po, guilty po kami dyan. Talaga ang prayer meeting po, isa yung struggle sa attendance. Pero, we need to preach the word. Be instant in season. Preach the word. Pero salamat sa biyaya, marami nang bumabalik. Kailangan lang sabihan at turuan at ipakita ang mas mahalaga. Di ba pag sa bungero ka, di ba isungay niya sa bungero, baka mahulog sa taan. Kapag sa bungero, lagi mong makikita sa sabungan. Tama mo ba? Sa bungero, huy, makikita mo sa sabungan. Pagka sugaron yan, nasa sugalan yan. Kapag manginginom yan, nasa barikan yan. Alam mo kung nasaan yan eh. Kapag talaga tayo po ay mapanalangin, talaga tayo po ay mapanalangin, dapat nakikita tayo sa prayer meeting. Andiyan ba po ba kayo? Sapagkat ito po ang sama-samang panalangin ng isang simbahan. We need to pray for our country. We need to pray for our leaders. We need to pray for laborers in the harvest. We need to pray for the church, for the family of the pastor. Maraming ipapanalangin for the souls na maligtas po. Ang daming ipapanalangin. May mga kapatid tayo mga may sakit. Ipapanalangin po natin sila. At may mga kapatid tayo ng sugatan. Nanunupay-pay. Ipapanalangin natin sila. Give time. Give a sacrifice your time for God. Sacrifice your strength for God. Ngayon minsan, you need to give effort for God. No? Do something for God. Tayo ay magpagal sa Panginoon. Sabi nga, work for the night is coming. Tayo ay magtrabaho habang hindi paggabi. Sapagkat pagkagabi na, hindi na tayo makakapagtrabaho. Kaya habang malakas ka pa, habang bata pa tayo, magpagamit na kayo sa Panginoon. Dahil darating ang panahon, kakituman ka, kakatrabaho, magkakasawa, baka wala na kayong oras makapaglutod sa Panginoon. At lalo tigit pagkatumanda ho tayo. Na sabi po ng Book of Ecclesiastes, di ba, remember now thy Creator in the days of thy youth. For evil days come. Darating talaga yung mga evil days. Mga araw na, masamang araw sa atin pag tumanda tayo. Na nanginginig na yung kamay mo. Nandiyan pa po ba kayo? Yung ngipin mo, unti-unti na uubos na, puro pulse, Dati, ang gwapo-gwapo mo, kumukulubot na. Nandiyan pa po ba kayo? Yung mata natin, lumalabo na. At yung tenga natin, kailangan pang sigawan. Kuya! Ipapaliwanag lang. Evil days will come in our lives. Baka hindi na tayo makapaglingkod. Sacrifice your effort to God. Do something for God. Kung hindi mo pa nasubukang mag-visitation, panahon na para mag-visitation. Amen? Visit a person, a family, a friend. Amen? A workmate, a classmate. Pray for them. Do something for God. And give sacrificially for them. Mga kapatid, ang katotohanan hindi kailangan nandun sa pera. Pero bakit may giving tayo sa church? Sapagkat ito po yung exercise ng pananampalataya. How we trust the Lord. Amen? It is more blessed to give than to receive. Kaya kami po mga pastor, madalas kami lagi nabibigyan.
Kaya o bigay niyo daw. Oo nga ito, bigay po ito. Itong netting ito, binibigay sa kapatid. Ito po, yung tailor ko, meron akong tailor. Bigay po yun. Ito sapatos ko, kayo ko. Diba? Pero alam niyo po, mas mapalad po yung pakiramdam ng nagbibigay. Kasi if you give, you are blessed. Kasi hindi ka makapagbibigay kung hindi ka pinagpala. Tama po ba? Kayo ho ba? Example. Gusto niyo ba kayo yung binibigyan ng abulon o kayo yung nag-aabulon? Brad. Tingnan mo. Magbibigay na lang tayo ng abulon, yan ha? Ibig sabihin, buhay ka pa nun. Yan? Oo. Kaya mas mapalad yung nagbibigay. Yung minsan pag may kapatirang namatayan, kailangan mag-sacrificial offering para ibigay tayo. Ikaw, gusto mo, ikaw ang bibigyan. Ikaw ang umiga dyan. Yeah? Give sacrificially for God. Tanda niyo po ba? Ang Diyos ko, napakabuting Diyos. Lagi, we cannot outgive God. Give and it shall be given you. Good measure, pressed down, and shaken together and running over. Ang Diyos ko, as we, kaya nga daw tayo, di ba, pagka tayo nagbibigay, hindi dapat tayo, pag hinalin tulad ng pagbibigay sa pagtatanim, di ba, he that soweth sparingly shall also reap sparingly. But who soweth bountifully shall also reap bountifully. O Tagalog ko, ang nagtanim ng kakaunti, kakaunti ang anihin. Principle po yun. At nagtanim ng liberal, ng marami, marami ang anihin. That's true. Yan po ay salita ng Diyos. Si Kristo ho, sinacrifice niya ang buhay niya sa atin. Siya, na walang kasalanan, ay naging kasalanan. Para ako na makasalanan, ay maligtas. Ano pa ang hindi natin kaya ibigay sa Diyos? Kaya nga mga kapatid, give sacrificial. Yung sabi po ng psalmist, ano nga ang pwede mong ibigay sa Panginoon? I will offer a sacrifice of thanksgiving. As I end, revival to God demands the way of God. Alam niyo yung tunay na revival sa Diyos ay kinakailangan sa pamamaraan ng Diyos, hindi sa pamamaraan ng Diyos. Ano ang pamamaraan ng Diyos? There must be the realization of our shortcomings, of our mistake in our lives. Ano ba yung pagkukulang natin? Saan ba ako na-miss ko ang bagay na ito? And then initiate humbleness. Ano ngayon yung gagawin mo? Humble yourself in the sight of the Lord. And He will lead you. Kaya nga mga kapatid, as you celebrate your third year as a church anniversary, let's pray na ang Diyos will continue to revive us in our lives and give God kung ano yung nararapat sa Kanya. Hindi nararapat sa Kanyang bahay, hindi nararapat sa Kanyang kotse, o anumang bagay. Nararapat po sa Kanya yung buhay na gusto niya para sa atin. Are we willing to live our lives in the will of God? Give God our commitments by serving Him publicly, faithfully, and humbly. And also give an offering of praise, a sacrifice of praise. And thank the Lord for everything He has done in your life. Pasalamatan mo, Panginoon, hindi lang sa mabubuting bagay, pati sa mga pagsubok ng buhay ng hanggang sa iyo. Sapagkat ang gusto ay mabuti. Tayo pong lahat ay tumayo. Muli, Lord, salamat po sa mga salita ng aming napakinggan. Salamat po sa paalalang ito. Ano nga ho, Panginoon, ang pwede namin ibigay po sa inyo? Hindi ang aming yaman sapagkat wala po kami nito.
Hindi ang aming kasikatan, hindi ang aming mga abilidad, Panginoon. Tulungan niyo po kami na ibigay ang nararapat para sa iyo. Ang nararapat na paglilingkod ng may pagpapakumbaba, may katapatan at pagpapatuloy sa iyo. Ibigay namin, Panginoon, ang buhay na nararapat bilang isang mananampalataya. Tulungan niyo kami to live by faith, not by sight. To walk in the Spirit and not to fulfill the lust of the flesh. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na laging magpasakop sa iyong kagustuhan, hindi sa kagustuhan na. Patawad, Panginoon, kung pagkaminsan ang aming pong buhay ay nagugugol pa rin sa mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Patawarin niyo po kami. O tulungan niyo po kami to offer a sacrifice of praise to you sa buhay niyo. Tulungan niyo kami maging mapagpasalamat sa lahat ng aspeto ng buhay. Tulungan niyo po kami na matutong magbigay ng sakripisyo sa oras namin para sa iyo. In our devotions, in our prayer lives, in our Bible reading, o tulungan niyo po kami. Siya magpapalakas po sa amin sa araw-araw ng aming pong pamumuhay. O Lord, tulungan niyo rin po kami to give sacrificially sa iyong gawa. Sapagkat sa iyo nagmumula ang lahat. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Nawa, Panginoon, ang iyo pong pangalan ng naitaas sa aming kalagatan. Tuwin ko ang lahat ng ito sa ngalan ng Jesus. Tuwin ko lang po ang